Magandang hapon mga kaibigan, and welcome to my little journey to memory lane. So ngayon nakikita ninyo sa aking likuran ang simbahan ng Uwas Albay. This is known as the Church of Saint Michael because Saint Michael is the patron saint of the town of Uwas Albay. And you know, this place holds a lot of memory. Maraming alaala ang nabuo sa akin sa lugar na ito, lalo na sa panahon ng aking kabataan. Siguro hindi naman lingid ang aking edad sa mga oras nito, at siguro matagal na, mga ilang dekada na ang nakaraan ng aking kabataan, mga 1970s and 80s especially at that time. At sa mga panahon na iyon ay palagi akong dinadala ng aking tatay dito sa Uwas Albay kasi halos lahat ng mga kamag-anak namin ay nandito at dito rin lumaki ang tatay ko. At pag may mga long vacation noon, halimbawa summer vacation or whatever vacation, iniiwan ako ng tatay ko dito sa Uwas Albay. At tuwang-tuwa naman ako sapagkat ito ang aking pagkakataon na ako ay nakakapaglaro at nakakasama ko yung aking mga kamag-anak, mga tiyahin ko, at nag-i-enjoy ako. At alam nyo, yung kabataan natin, yun ang pinakamasayang panahon ng ating buhay, na wala tayong pinoproblema. Kaya itong simbahan na ito ay napakahalaga ito para sa akin, sapagkat maraming alaala ang nabuo dito sa akin, lalo na nung panahon na yon na ang aking mga tiyahin ay mga mahilig sila magsimba. At lalo na nung 70s at 80s, hindi pa gaanong masyadong nagta-transition ang church noon kasi nga from the old ritual, from the old religion towards the reforms of the Vatican II. Kaya ng panahon na yon ay napaka-conservative pa ng mga Katoliko noon. At ma-observe mo ito pag ikaw ay nagsisimba, na sila ay nagsusuot ng mga belo, mga babae, at nauso pa noon yung tinatawag natin na Sunday dress. So bihira ang nagsisimba noon na ang damit ay parang pamamasya lang, o kaya bihira ang nagsusuot noon ng mga shorts or mga pambahay na damit sa loob ng simbahan. Kaya ngayon, I say na nostalgic ito kasi naalala ko yung aking kabataan, at ngayon nakikita ko wala na ang aking mga lolo at lola. Yumaon na rin ang aking mga tiyahin at ilang kamag-anak, at halos buong henerasyon nila ay pumanaw na. Kaya naisip ko na ganun pala kaikli ang buhay ng tao. Minsan nandito kayo, masaya kayo bilang pamilya, pero pagdating ng panahon ay maghihiwa-hiwalay din kayo, paghihiwa-hiwalayin tayo ng ating kamatayan. At minsan yung isang masayang henerasyon ay natatabunan na. So pag namatay na at nawala na yung mga kamag-anak, especially lahat sila namatay na, nawawala na yung buong henerasyon, at parang nakakalimutan na tayo. So parang kaya napag-isip-isip ko, ganito pala ang buhay ng tao, parang napareflect ako, biglang lumalim ang aking pagmumuni-muni, at maraming bagay ang pumasok sa aking isipan. Naghahalo yung lungkot, naghahalo yung saya, tuwa, sapagkat naalala ko yung mga magandang alaala, but at the same time nalulungkot ako na hindi pala permanente ang buhay natin sa mundong ito. Kahit anong pagsisikap ang gawin natin, papanaw din ang lahat at mawawala din ang lahat. Kaya nga sabi minsan napapaisip ako dahil sa dami ng trabaho, minsan sa dami ng mga controversy, minsan o kaya mga pressures na related sa trabaho, at especially yung pagkikipag-deal mo pa rin sa ibang mga tao na minsan hindi rin sila maganda ang pagtrato nila sa'yo. Minsan nafe-feel mo na naaapi ka, pero minsan naisip ko, ano ba ang kabuluhan ng ating mga pagsusumikap na ito, pag-i-struggle natin ito, na tayo ay mamamatay din naman at yayao din tayo. Kaya nga napaisip ako na siguro kailangan gawin nating makabuluhan ang ating buhay. So mga kaibigan, dalhin ko kayo dito sa loob ng simbahan ng Uwas Albay. Ito ang simbahan ng Uwas Albay, at marami ng pinagbago dito sa loob ng simbahan. Dati noon ng mga kabataan ko, hindi ito ganito. At dyan sa harapan na yan, makikita mo dyan noon yung retablo ni Saint Michael, the Archangel.
Pero nga dahil nga sa tinatawag natin na reforms sa liturgy ng Vatican II, inalis nila yung mga retablo. At pero ngayon ang nakakatuwa kasi ngayon parang may revival ang mga simbahan ngayon. Ibinabalik nila yung retablo. At nauso din noon yung paglalagay ng mga imahe ng resurrected Christ, kasi nga yung paniniwala nila na kaya daw hindi vibrant ang positive ang pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko, sapagkat fixated daw tayo doon sa crucifixion. Kaya pinalitan nila ng mga resurrected images. Pero actually, hindi pala yun theologically sound, kasi ang Santa Misa ay isang uri ng pagre-represent ng sacrifice ng Calvary. Kaya dapat nandoon ang crucifix. Central siya dapat sa pananampalataya. Kaya ngayon, maraming mga simbahan ang ibinabalik nila yung dati. So, inilalagay nila ulit yung crucifix doon sa harapan. Kung yamang ito rin ang nais natin na magkaroon ng centrality yung pananampalataya natin kay Jesucristo. At napakaganda ng simbahan na ito noon. Yung mga prosesyon noon, especially nung bata pa ako, tuwang-tuwa ako noon na especially during Holy Week na napapanood ko yung mga iba-ibang klase ng karosa, yung mga religious images na pinaparade, mga diorama, at talagang napakarami dito noon sa Uwas Albay. Maraming mga pamilya ang mayroon silang mga imahe o kaya mga diorama na isinasama nila sa prosesyon, especially during sa ng kaarawan. At hindi lang yung hindi lang yung kamahalan, hindi lang yung Holy Week, kundi minsan yung mga ordinary feast ng mga saints, meron din silang pagpoprosesyon. Naalala ko noon nung siguro mga March 18 yon o 19, kapistahan ni San Jose, at isinama ako ng aking tiyahin para kami ay magprosesyon, at talagang nag-enjoy din ako, at napakahaba ng prosesyon. So inabot siya, malawak ang rota noon. Yan. So iyan po ang mga alaala ko dito sa simbahan na ito, and I feel so nostalgic. At naalala ko noon nang nagsisimba kami dito ng mga tiyahin ko. Usually we always come here at 3 o'clock in the afternoon. Yan ang schedule ng pagsisimba namin noon dito. Sometimes we always we always wear our Sunday's best, kasi noon usong-uso pa noon yung Sunday dress. Kasi noon sa lumang simbahan sa Catholic Church noon ay ang mga members ay nire-require na magsuot ng disenteng damit sa araw ng linggo pag sila ay nagsisimba. Kaya diyan nagsimula yung term natin na Sunday's best. Kaya naalala ko ito dito sa Uwas. Talagang napaka-religyoso ng bayan na to, at marami silang mga religious practices. Kaya lang yun nga lang ewan ko lang, masyado silang religious, pero minsan ay usong-uso din dito yung pagmumura, yung mga curses nila, and sometimes very contradictory, pero nevertheless, people here at the time consider themselves as devout Catholics, mga deboto silang Katoliko. And even my aunts, my departed aunts, may the Lord have mercy on them, they always describe themselves as devout Catholics. They always profess their loyalty to the church. And this church is very significant in the life of our family, sapagkat malamang na dito rin nabinyagan ang aking mga tiyahin, mga lolo at lola. Dito rin sila na nabinyagan sa simbahan na ito. Dito rin sila ikinasal. Dito rin sila nagsisimba kada linggo. Dito rin sila siguro na confirm, at dito rin siguro sila napagmisahan sa araw ng kanilang kamatayan, sa araw ng kanilang libing. At napaka-significant talaga ng church nito, sapagkat itong simbahan na ito is a silent witness to our faith. It is a silent witness to our life of faith. At sana naman sa pag-alaala ko sa kanilang mga buhay, sana kaawaan sila ng Panginoon, na yumao na sila, at nabay maalala ng Panginoon ang kanilang debosyon, at kaawaan sila ng Panginoon, at dalhin sila doon sa kaginhawahan, ibigay sa kanila ang pinakamagandang lugar sa paraiso,
makita nila ang liwanag ng Panginoon at magkaroon sila ng kapahingahan. Ito ang aking dalangin para sa kanilang mga kaluluwa. Sabi nga, ang buhay natin dito ay hindi tayo permanent, and probably darating din yung panahon na tayo ay papanaw din sa lupang ito.